Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pamamarin sa loob ng bus dahilan ng away pamilya. Ating kilalanin si Abing Raed at ang kanyang revelasyon sa balita ni Jennifer Reynoso. Pinatay ang radio broadcaster na si Juan Numalon habang nakalive. Sino-sino kaya ang makakasama nila sa sequel ng iconic ng Tadya Chronicles na Sandy? Magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao, nagbabalita mula sa Luzon, Compostela, ito si Tina Veras and Justin De Lucero sa paghahati ng balitang kalidad at maaasahan. Ito ang DNP News TV. Narito na ang mga nagbabagang, media at nag-aapoy ng mga balita. Away pamilya isa sa mga tinitigang anggulo sa pamamaril ng dalawang pasahero ng bus sa Nueva Ecija. Nasa pranta ng balita niyan si Ellie Jane Montiliano. Ako tal napapatay sa dalawang pasahero sa isang bus sa Nueva Ecija o simpleng napugat sa isang malalim na away pamilya. Sa investigasyon, magrelasyon ang mga biktimang magkakilala lamang daw sa social media. Sa kabila ng kanya-kanyang pamilya at isa nga sa persons of interest sa krimen ay mismong anak ng babaeng biktima. Ayon sa TNT, sakot sa krimen ang sariling anak ng babaeng biktima. Sa dokumentong nakuha ng DNP News TV nito lamang Abril ay sinampahan pala ng biktima ang kanyang sariling anak ng mga reklamong robbery at kidnapping. On the part of the Nueva Ecija nga po, nakausap na rin po nila yung kapatid po mismo ng biktima at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Mainit na pinagtitiyastahan ngayon sa social media ang paglantad ng babaeng nagngangalang si Abigail Raed. Ang babaeng dating karelasyon umano ng yumaong rapper na si Francis Magalona. Ating kilalanin si Abigail Raed at ang kanyang revelasyon sa balita ni Jane Florinosos. Sa vlog ni umano ng Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo na lumabas noong Martes, October 17, 2023. Isiniwalat ni Abigail ang sikretong matagal na niyang pinatago-tago. Sa naturang vlog ay makikita ang pagbenta niya ng mga memorabilia ni Francis Magalona na nagpapatunay di umano ng kanilang relasyon ni Abigail sa naturang rapper. Si Francis Magalona ay sumakabilang buhay sa edad na 40 dahil sa acute myeloid leukemia noong March 6, 2009. Ang memorabilia na binenta ni Abigail ay isang blue na jersey at may kasama pang sweet notes at larawan nilang dalawa na may kasama pang signature ng master rapper at ibinebenta sa halagang tumataginting na ₱250,000. Ayon kay Abigail, ang naturang jersey ay ibinigay ito sa kanya ni Francis noong siya nagdadalang tao sa kanilang panganay na si Francesca Magalona upang maalala siya nito kung kailan niya ito mamimiss na pwede niya itong isuot, yakapin o di kaya itali sa pagtulog. Kasama ni Abigail sa vlog ang kanyang 15-year-old na anak na si Francesca Magalona na di umano ang bunga ng kanilang patagong pagmamahalan. Umani ito ng samut-saring komento mula sa mga netizens. Mainit tuloy na diskusyon ngayon sa Philippine Internet ang sinasabing pangangaliwa. Dahilan para idiin ng maraming netizens ang puntong, cheating is cheating. Ipinupunto naman ng ilan na hiwalay na raw sina Francis at Pia Magalona nang mangyari ang isyu. Habang idinidiin naman ng iba na walang kasalanan ang bata sa lahat ng ito. Ito si Jane Florinosos nagbabalita. This is it, mga netizens, dahil makikilala niyo na ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng apoy, hangin, tubig at lupa. Sino-sino kaya ang makakasama nila sa sequel ng iconic ng Tadya Chronicles na Sandy? Kabilang ang isang lalaki, kilalanin sa chika ni Gretchen Lubiano. Estasek to mga netizen, dahil ipakilala na namin sa inyo ang bagong henerasyon ng Sandy. Si Faith Da Silva as Flamara. Siya ang natasang tagapagpangalaga ng brilyante ng apoy. Angel Guardian bilang Gaya sa brilyante ng hangin.
At ang kauna-unahang lalaking sangre na magiging tagapagpangalaga ng brilyante ng tubig, si Calvin Miranda bilang Adams. Alam niyo ba, si Faith nag-audition din daw noong 2016 para sa Encantada. Si Angel na-meet na raw at nakausap ang kauna-unahang tagapagpangalaga ng brilyante ng hangin, si Elza Casado. Nagpasalamat din si Faith sa kanyang number 1 na supporter, ang kanyang ina. Siya yung nagbigay ng inspirasyon sa akin para galingan ko palagi, para ipakita ko sa mga tao na, I'm deserving of this position, right? Bilang pag-welcome sa tatlong sangre, may pagbati sa kanila ang ilan sa mga unang sangre. Abisala, gusto ko lang mag-send ng aking best wishes and a lot of good energy para sa bagong cast ng Encantadia Sangre. Mga kababayan, nagpapaulan na sa ilang bahagi ng bansa ang traffic extension ng binabantayan nating low pressure area. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Caraga Region, Davao de Oro, Davao Oriental, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako si John Ray Ibangog, maasahan sa ulat panahon. Superstorm pinangangambahang ang pagkawala ng internet. Ilang bahagi ng Mindanao niyanig ng 6.8 na lindol. May bago ng reyna ang Miss Universe 2023. Babangon tayo, susulong tayo, babangon tayo, susulong tayo. Magbabanat ng buto, todo-todong pagkakayon. Dahil pag may tinanim, tsak na may aanihin. Tanim na kape ay bibingko, sa tulong nyo di susuko. At ang pagbangon natin ang gigising sa mundo. Babangon tayo, susulong tayo. Dahil ang pagbangon nating ito ang gigising sa pangarap mo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Internet pinangangambahan mawala ng ilang buwan dahil sa solar superstorm. Ating alamin ano ang solar superstorm sa pagbabalita ni Gina Bustamante. Posibleng mawala ng internet sa buong mundo dahil sa posibleng pagtama ng solar superstorm. Ayon sa mga scientists sa Amerika, solar superstorm ay nangyayari kapag sobra-sobrang ilabas ang enerhiya ng araw sa pamamagitan ng solar flare. Nakaka-apekto to sa magnetic field na pwedeng pababagal sa ating internet connection. Pwede raw tumagal ang ilang buwan ng kawalan ng internet, kaya puspusan ang mga pagtatrabaho ng mga scientists upang makagawa ng early warning system.
Komento naman ng ibang netizen na ang lindulan na nangyayari ngayon sa ating lugar isa daw sa bunga ng solar superstorm. Ito si Gia Bustamante nag-aatid ng maasang informasyon. Sa ilang bahagi ng Mindanao naranasan ang 6.8 magnitude na lindol. Alamin sa pagpapalitan ni Janine Cabas. 3 araw makalipas ang naranasang pagyanig ng magnitude 6.8 na lindol sa bahagi ng Mindanao. Isang mag-asawa sa General Santos City ang nasawi matapos sila magdaganan ng konkretong pader kasunod ng magnitude 6.8 na lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao noong Biyernes ng hapon. Kinilala ang mga biktima na sina Dani Ginong 26 anyos at si Jane Ginong 18 anyos mula sa Amedyo Compound sa Barangay San Isidro. Nagpanik umano ang mga biktima ng yumanig ng lupa at nag-ubli sa pader na nakadagan sa kanila. Una rito, inuulat lang sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na tectonic ang pinagmula ng pagyanig na may lakas na magnitude 6.8. Kinurunahan bilang Miss Universe 2023 si Shanice Palacios ng Nicaragua. Nagwagi siya laban kay Miss Thailand at Miss Australia. Para sa karagdagang impormasyon, narito si Jasmine Husay. Ay bago na namang reyna ang Miss Universe. Kinurunahan si Miss Universe 2023, Shanice Palacios ng Nicaragua. Matapos itong nagwagi laban kay Miss Thailand at Miss Australia. Tagumpay na nakapasok si Miss Universe Nicaragua sa top 10, top 5 hanggang top 3 at gumawa ito ng kasaysayan at unang uwi ng corona sa kanilang bansa. Question: if you could live 1 year in another woman's shoes, who would you choose and why? Mujer, ¿a quién escogerías y por qué? Escogería a Mary Wollstonecraft porque fue la primera mujer que abrió brecha a los derechos de las mujeres. Vivió una situación muy difícil. I would choose Mary Wollstonecraft because she opened the gap and gave an opportunity to many women. Y haría lo posible para que las brechas salariales de esa época fueran una oportunidad perfecta para que muchas mujeres pudieran trabajar. And what I would do, I would want that gap, that income gap, would open up so that women could work. En cualquier área que se puedan desempeñar, porque no hay límite para la mujer. Podemos y tenemos la capacidad. In any area that they choose to work in, because there are no limitations for women. At yan naman po ang mga balitang mayahatid namin sa araw na ito. Sa muli, ito si Katrina Vera, sa Steve Lucero mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang DLP News TV.